Hey, what's up guys? Welcome po sa aking YouTube channel. Ako nga pala yung Kuya Carl. So, ang date po ngayon is right now is May 19, 2025, which is Victoria Day. So, happy Victoria Day po sa inyong lahat. So, which is a long weekend. So, ngayon wala akong pasok ngayon sa aking work. So ating didiscuss po ngayon yung topic po ngayon, pero bago nating i-discuss yung aking topic, i-discuss muna yung aking yung kinita natin sa Group A sa Yieldmax ETF. So i-look up muna natin yung yung saan na ba yan? Yung distribution schedule ng Group A, which is kinabibilangan ng leader nila na Tesla. So right now, ilaki natin yung yan, CHPY, you got 38.20 cents, GPTY 0.2712, LFGY 0.4747, QDTY 0.2347, RDTY 0.2447, SDTY 0.2448, ULTY 0.1059, YMAG 0.1968, YMAX 0.1910. Tapos dito na tayo ngayon sa monthly payment Group A. CRSH Crash 0.3153, FEET 1.4429, FEV 0.9723, GUI 0.3449, OARC 0.3118, SNOY 1.3068, TSLY 0.7600, TSMY 0.7880, and SOMO 0.3976. Okay. So, punta tayo ngayon sa aking Wealthsimple account kung magkano yung ating balance na ngayon sa aking portfolio ngayon. So ngayon dahil sa Victoria Day, sarado ang Canadian stock market pero bukas ang US stock market. Yun ang sabi dito. Canadian stock market are closed for trading on Monday, May 19 and will reopen on Tuesday, May 20, 2025. US market will remain open. So right now 33,879.73. Yun ang aking balance ngayon. Total balance sa aking portfolio. Tapos look up natin yung aking yan, TFSA, ganun pa rin. So nag-gain tayo ng pera sa dividends dahil sumweldo tayo sa Group A, which is kinabibilangan ng TSLY sa Crash. So tingnan natin sa aking sa aking yan, May 15 yan, kinita ako niyan. Yan. Nagdatingan na yung mga dividends. So medyo maliit siya pero okay pa rin. At least may pumapasok na na pera na hindi ko pinaghirapan. Yan. Okay, pumasok na. Tapos guys, nagbumili pala ako ng growth stock. So sa growth stock sa TFSA, bumili ako ng XEQT. Yan, XEQT, which is this is a growth fund. So kailangan talaga pagka meron kang portfolio, kailangan medyo diversified din. Merong income, which is yun ang inuuna ko, which is mga dividends. Tapos pag nagproduce ka na ngayon ng dividends, yan, pwede mo na ngayon ilagay yung dividends sa yung growth stocks. So yan, sa TFSA, XEQT. Tapos sa RSP, dito sa aking RSP, bumili ako ng VTI. Ito, VTI, Vanguard Total Stock Market. Ito, covered na to lahat ng stock market. So ito guys, ang binili ko, VTI. Growth stock ito, growth ETF. Para mag-complement siya sa aking mga income ETF. Tapos itong non-registered margin ko, yan, tumaas uli yung aking buying power.
which is good. Kasi ito talagang pinapalaki ko rin talaga itong non-registered margin. Yan. Okay guys, tapos balik tayo ngayon sa ating topic ngayon. Bakit ang mga Pilipino takot mag-invest sa stock market? Parang kasi tinatanong ko rin sa mga sa mga kaibigan ko, mga katrabaho ko, mga Pilipino, pati mga parents ko rin. Halos lahat sila hindi marunong mag-invest sa stock market or takot mag-invest, or sinasabi nila scam daw. So bakit kaya ganun ang perception ng mga tao, lalo na mga Pilipino? So mag-dive in tayo guys. Bakit ang mga Pilipino takot mag-invest sa stock market? Yan ito na yung ating ito ni-research ko to sa sa ChatGPT. Why are Filipinos are afraid in investing in stock market? Yan. As the end of 2023, approximately 1.75% of Filipino population had stock market accounts. So ibig sabihin guys, sa 110 million na tao sa Pilipinas, sa gather mo na rin siguro lahat ng mga Pilipino lahat ng Pilipino sa buong mundo, only 1.75% lang nag-invest sa stock market. Kumbaga ito yung pinakamababa talaga, 1.75%. So nakakalungkot lang talaga. This is based on 1.906 million stock market accounts reported on Philippine Stock Exchange and the estimated Philippine population of around 109.58 million in 2020. Filipinos are often hesitant to invest in the stock market due to several key reasons, explained simply below. Yan. Number 1, fear of losing money. Yan. Many Filipinos see the stock market as risky or similar to gambling. They worry about losing their hard-earned savings, especially if they lack understanding of how investments works. Scams and stories of people losing money are also fueled to this fear. Yun guys, ang yun ang nakakalungkot. Pag ikaw ay laging takot, talagang may stuck talaga sa never ending cycle ng paghihirap. Kasi ayaw mong i-try yung ayaw mong mag-take ng risk. Gusto mo laging safe. Ang mga mayayaman talaga nagtitake ng risk yan. Kung gusto nilang kumita ng pera, magtitake sila ng risk. At pinag-aaralan talaga nila mabuti ang isang investment bago nila pasukin. So, yun yung kaiba ng mayayaman at mahihirap. Which is marami sa atin sa Pilipinas talaga. Yun, number 2, lack of knowledge. Most are not taught about stocks, mutual funds, or other investments in school or at home. Without basic financial education, they feel unsure about how to start or where to learn. Some even think you need a lot of money to invest, which is not true. Yun nga guys. Ako nga nung nasa school ako, hindi ko nga rin nalaman itong pag-invest sa stock market Nalaman ko lang to nung na ako, mga late 30s na. Which is too late na. Sana nga natutunan ko na to nung nung bata pa ako Hopefully sana millionaire na ako. Medyo late na rin ako natuto. So hopefully sana yung government sa Philippines nila tong pag-invest sa stock market, ituro nila sa school to, lalo na sa their early age. Kasi malaking benefit talaga sa mga kabataan na matutunan ng financial education. Tapos number 3, preferring safe options. Filipinos often stick to what they know, like saving in banks, buying in property, or keeping cash at home. Real estate feel tangible and culturally valued as a legacy, while stocks seems abstract. Yung number 3 guys. Kung ikaw save ka ng save sa bank, mawawalan ng value yung pera mo dahil sa inflation. Ang binibigay lang sa yung interest ng bangko pag nag-save ka is only 1%, 1 to 4%,
4% mataas na yun. Pero usually 1% lang ang binibigay sa'yo ng bangko. Ang inflation mga umaabot na ng mga mga 7%. So talo talaga ang pera mo, lalo na kunwari tatabi mo lang sa alkansya mo yung pera mo. Hindi siya lumalago. Walang mangyayari. Kaya yun guys. Tapos number 4, instant gratification. Many prioritize spending on immediate needs or wants over long-term goals. Delaying enjoyment to save for the future is tough, especially when daily expenses or debts take priority. Kumbaga na talaga to, yung mga mindset talaga, saka yung mga habits. So yung mga iba, imbes na mag-save at mag-invest, bibili nila ng mga gadgets at saka mga bagong cellphone, bagong sasakyan. Kumbaga yung kung ano muna yung luho nila o kaya yung mga bisyo nila, ganyan, pagsusugal, paninigarilyo. Yun muna unahin nila bago mag-save at mag-invest. Yan, instant gratification. Sa mga bad habits. Tapos number 5, limited income. A large portion of the population earns just enough to cover daily needs, leaving little to invest. Even middle-class families might prioritize emergencies or education over stocks. Yun nga guys, limited income, di ba? Pero pwede ka ring yumaman on a limited income. Basta yung mindset mo lang talaga is kumbaga i-prioritize mo dapat yung saving. Pagsisave muna bago ka makatanggap ng sweldo mo. Magsisave ka ng at least a little bit of portion ng pera mo sa savings bago mo gastusin yung pera mo. Kumbaga unahin mo muna mag-save bago magbayad ng renta or yun ang number 1 gagawin mo muna. Mag-invest. Pay yourself first muna. Pay yourself first. Number 6, time and effort. Some believe investing requires constant monitoring while feels overwhelming for busy people. Others feel it's too complicated or time-consuming to learn. Yan guys, narinig ko na to. Kumbaga, kung gusto mong matuto, maraming paraan para matuto. Pero kung kunwari wala ka talaga interest na matuto, marami kang excuse para hindi matuto. Kasi marami ng option ngayon. Pwede kang tumingin sa Facebook, sa YouTube. Daming mga educational videos niya tungkol sa stock market. So wala ka na talagang excuse na hindi matuto. So kung talagang ayaw mo talagang matuto or hindi ka talaga interesado, marami kang excuse talaga. So nasa tao na rin 'yan. So cultural factors. Yan, number 1. Family responsibilities. Many Filipinos support extended family members, leaving less money for investments. So, yung guys, hindi naman masamang tumulong, pero at least magtatabi ka rin para sa sarili mo. Kasi later on, pag ikaw ay nangailangan, mahirapan kang makahingi ng tulong sa mga kamag-anak mo. So, unahin mo muna yung sarili mo bago yung ibang tao. Ikaw muna, ikaw yung mas importante. Kung papautangin mo yung mga kamag-anak mo at pamilya mo, yung mga relatives mo, wag mo na asang babayaran ka pa nila. Basta ang ano mo lang parang bigay mo na lang sa kanila yon. Pero bago mo gawin yan, magtabi ka muna ng para sa iyo. Yan. Tapos trust issues. Stories of scam or unstable markets make people cautious. So ito guys, marami akong nakausap ng mga tao, mga katrabaho ko rin sa pag-invest. Hindi raw sila naniniwala sa invest dahil scam lang daw yan. So ano ba talaga ang kasi ang talaga dito is wala silang financial education talaga. Hindi nila alam yung pag-invest lalo na sa stock market. So imbis na kumbaga nasa tao na rin niya kung gusto nila matuto.
So bago ka magsabi ng scam, kailangan mo munang pag-aralan mabuti kung scam ba talaga to o hindi. So positive changes during COVID-19 pandemic, more Filipinos started investing as online platforms made it easier and cheaper. Efforts by groups like the Philippine Stock Exchange to educate people through webinars and social media are also helping. So good, at least medyo dumadami na rin yung nagkakaroon ng awareness sa pag-invest sa stock market, pero 1.75% is too low kumpara sa sa North America, which is 55 to 60% ng mga tao nag-invest sa stock market. Yan, in short, fear, lack of knowledge, cultural habits, and financial constraints keep many Filipinos away from the stock market. However, growing awareness and easier access are slowly changing the trend. So, at least nag-improve na ngayon, pero sa percentage talaga ng sobrang baba talaga. Kaya halos lahat ng mga tinatanungan ko talaga mga tao talaga is mga Pilipino, hindi nila alam tong pag-invest sa stock market, which is sa tingin ko mas madaling mag-invest dito kumpara sa pagninegosyo. Kasi sa pagninegosyo, you need to take time and effort. Kailangan mo talagang magpagod para lang makapag ng restaurant or sa stock market, bibili ka lang ng stocks at magproproduce na to ng dividends. Walang kahirap-hirap, nasa cellphone ka lang. Pwede mo pa i-keep yung full-time job, tapos nag-ano ka lang sa stocks. Kaysa yung mag-ano ka ng business, medyo sa tingin ko mas risky ang pag-business. Pero alam mo kung anong mas risky? Yung having only one job. Kasi pagka isa lang ang trabaho mo, doon ka lang nakadepende. Paano kuwari bigla ka na layoff or or tinanggal ka sa trabaho or nagkasakit ka? Syempre wala kang pagkukunan. Kailangan talaga marami kang multiple sources of passive income. Yun ang the best talaga na paraan. So yung guys, sana nga mabago tong na to. Saka kaya nga ako nandito rin sa YouTube. I'm not yung YouTube channel ko hindi naman monetize, so hindi rin ako kumikita doon. So I'm just giving awareness sa mga tao para para matuto rin ng mga tao sa pag-invest sa stock market, na para hindi sila matuto. Hindi sila matakot sa pag-invest. So kaya binibigyan ko na kaya pinapakita ko yung aking portfolio para magbigay ng example sa mga tao. Pero syempre hindi ko sinasabing gayahin nyo yung aking style ng pag-invest, diba? So kumbaga kanya-kanya tayo ng investing, pero hopefully maging aware ang mga Pilipino at mga tao na mag-research at mag-invest sa stock market, kasi sa tingin ko ito yung pinakamadali talaga na para mag-earn ng passive income. So ito na lang guys yung aking nandito na tayo sa aking end of ng aking video, and I hope na nagustuhan niyo aking video. So aking disclaimer guys is I'm not a financial advisor, I'm just a amateur investor. So lahat ng mga sinasabi ko dito is only for entertainment and informational purposes only lang. And I hope you guys to do more research, lalo na sa pag-invest sa stocks and cryptocurrencies. So kailangan guys, you need to do your research. Kasi doon ka lang matututo talaga sa ng pagtitik ng research. So wala nang excuse ngayon kasi meron ng internet ngayon. Meron ng social media, saka pwede ka magbasa ng mga books kung gusto mo talaga matuto. Pero kung ayaw mo talaga matuto, maraming excuse. Saka guys, hindi ko pinipilit sa inyo pag-invest at wala akong mga binibenta sa inyo mga products or something like that. So yun lang guys, sigurong ko. Saka hindi ako responsible sa mga investments nyo guys. Kanya-kanya tayo ng style ng pag-invest.
So hanggang dito na lang guys siguro ang aking video, and I hope na see you again sa sa group B ng ng Yieldmax ETF. Group B is NVDY and and Merni. So I hope to see you again guys. So yan, tumaas na uli yung aking value ngayon, 34,000 na. I hope guys na I'll see you again on my next video, and take care guys. Have a good day and God bless. Bye.